Sige po, manalangin muna tayo. Lord, maraming salamat po sa oras na to. Napapasalamat kami na nandito kami para magtipon-tipon, Lord, na you hear from yung mga salita mo na magbibigay sa amin ng encouragement, hope, Father God. And even, Lord, that you open mo yung mga puso nila. You open mo yung mga eyes nila, Father God, for this word, Lord. That this word, Lord, hindi ma-apply nila sa kanilang pang-araw-araw, Panginoon. That this word, Father God, paglabas nila dito, Panginoon, they are different, Father. And even ma-apply pa nila sa trabaho nila, sa pamilya nila. And thank you, Holy Spirit. Have your way in this place. We trust everything to you. In Jesus' name, amen. So, it's time to get out of the box. Di ba? It's time to get out of the box. Alam mo, minsan, nangyayari sa buhay natin to eh. Ayaw natin umalis sa box natin. Gusto natin manatili tayo doon. Masaya ka pag nandun ka lang sa box mo. Di ba? Comfort zone mo. Ayaw mo mag-level up. Di ba? Sino yung gusto mag-level up dito? Siyempre, pag nagle-level up ka, may responsibility. Pero alam mo, for good naman. May mga hassle, may mga problema. Pero kung naka-stay ka lang doon sa box mo, dito lang ako. Gusto ko rito. Masaya ako dito kahit masikip. Hindi ka maka-move on. Hindi ka makagalaw. Kasi gusto mo itong komportable ka na. Minsan nagiging komportable ka na nga eh. Umupo ka. Upo na lang, kakain ka ng 3 beses, okay na. Pero alam mo, hindi mo nakikita na meron palang magandang plano ang Diyos sa'yo. So, yung namimiss mo, yung purpose ng Panginoon sa'yo, kasi nandito ka lang sa comfort zone mo. Komportable ka na. I remember ako, testimony lang. Nung nasa Maine ako, gusto ko lang, support lang ako ni Pastor James. Behind the scene. Ayaw ko yung makikita sa ganito. Kasi baka magpipreach ako, pagtawanan ako, magkamali. Gusto ko na yung comfort zone ko. Okay lang ako maging support. Okay lang ako na magsishare lang. Pero one time, na-ordain ako na pastor. Si Pastor Bert, tumawag sa akin. Sabi niya, Grace, ganyan maganin eh, si Pastor. Grace, sabi ni Sister Shadi, pwede ka na daw mag-preach ng 3 p.m. Ha? Sabi ko, ayoko nga. Sabi ko, ang dami-daming tao doon. Sabi ko, okay na ako, Pastor, wag na. Hindi, sabi niya, mag-preach ka ng 3 p.m. Alam mo, nakapag-preach ako ng 3 p.m., parang kinakabahan ako. Pero nung umalis ako sa comfort zone ko, kasi okay na ako eh. Okay lang ako support, okay lang. Pero alam mo, pag si Lord ang maglalagay sa'yo, sinunod mo si Lord doon sa buhay mo, hindi ko pala nakita yung purpose ko. Doon lang ako. Okay lang ako dito. Minsan ganun tayo eh. Okay lang ako dito. Masaya. Alam mo na yung iba, okay lang. Pero you miss yung purpose ng Panginoon sa buhay mo. In Luke chapter 7, dalaw po kami ni Pastor James dito ha. In Luke chapter 7, verse 11 to 16. Pero may 2 points po tayo. Sabi no, Jesus wants you out of the box. Number 1. Number 2, no, God is bigger than the box. Kaya nga may box tayo rito eh. Yan, balikbayan. Maliit lang yan eh. Pero, pwede na. So, ang istorya na to ay may isang byuda. Namatay yung kanyang asawa. So, hindi pa natapos yung kanyang istorya. Itong byuda na to, ay namatay naman ang kanyang anak. Kay isang lalaking anak. Kung titignan mo, napakasakit, no? Kung titignan mo, ano ba yan? Parang sunod-sunod. Yung Luke chapter 7, verse 11 to 16. Ayan. So, nasunod-sunod, parang, paano na ako? Yung isang anak na wala na nga ako ng asawa eh. Mawawalan pa ako ng anak. Kakaisa niyang anak na yon na makakasama niya habang buhay. Kaya ito yung mag-aalaga sa kanya. At saka ito yung magpo-provide ng anong pangangailangan niya. Kaya lang, nawala. So, nawala, parang sa kanya, ano ba to? Wala nang pag-asa. Hopeless na ako. May disappointment na ako. Paano na
James, tanong natin yun, di ba? So, nangyari, nung papunta na sila sa libingan, ay nasa unahan sila ng kabaong. Di ba? Di ba? May kabaong na nangunguna doon. Yung maraming taong nag-iiyakan, nagdadalamhati, at yung iba, umaawit na malungkot na kanta. Di ba? Pagpatay talaga, malulungkot ang kanta, di ba? Na yung lungkot niya. So kaya lang, nasa lubong nila si Jesus. Di ba? Titignan mo, isa, death, pero itong isa ay si Jesus. So, itong mga kasama ni Jesus, sila ay parang sila ay masaya. Sila ay nagpupuri. Sila ay kumakanta ng masasayang kanta. Ang kinakanta nila ito, ay kumakanta sila ng masasayang kanta. Samantalang ito, malungkot. Tingnan mo may dalawang kung titignan mo, imaginein mo. May dalawang grupo. Yung isa, kumakanta ng malulungkot. O kaya, hindi kita malilimutan. Malilimutan. Yun ang kinakanta nila. So, ang isa ay pinangunahan ng kabaong death, yung isa ay pinangunahan na Jesus life. Yun isa umaawit na malulungkot na kanta at ang mga nakasunod naman guys ay umaawit ng masasaya. So, yung pangalawa, habang may kanta. Hindi ko kasi memorize Ang kanta, may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Samantalang yung isa malungkot, hindi kita malilimutan. Umiiyak. Samantala yung isa namang grupo kumakanta na, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Yun yung kinakanta nung kay Jesus. Diba? Sabi niya, ito sabi ni Jesus sa widow, do not cry. Jesus is here to wipe your tears away. Alam mo, kung naniniwala ako, kung ikaw ay may nararanasang problema, alam mo, kakausapin ka ng Panginoon na, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kasama kita. God is with me, who can be against me? Di ba? Merong problema. Nung sinabi ng don't cry, huwag kang umiyak. Nandito ako. Sasamahan kita. Alam mo, sa totoo lang, mahirap kayang mamatayan. Sa iba, sasabihin nila, yes, okay, nasa heaven na. Magsasabi iba, nandito lang ako. Pero sa totoo lang, pagdating ng gabi, tulog na lahat ng pamilya mo Ikaw na lang. Pero alam mo, gusto ko sabihin sa'yo, may Jesus ka na pwede mong kausapin. May Jesus ka na pwede mong, Lord, sa'yo lang ako iiyak. Lord, sa'yo ko lahat ang sasabihin ko. Alam ko sigurado, narinig nyo na yung istorya namin na namatayan kami ng anak. Sa totoo lang, namatay ang anak ko, 1-year-old and 4 months. Magsasabi, Christian na, ganyan talaga. Pag Kristiyano ka, ay dumadaan ka dyan. Yan, sabi niya, yan talaga yan. Kasi kinuha ni Lord yung anak mo. Ganon ang sabi niya. Pero nung nabasa ko, hindi nangunguha ang Panginoon. Hindi siya, God is good. Kaya nga sabi ko yung comfort na yun, tulog na si Pastor James, tulog na yung mga anak ko, ako na lang, umiiyak ako, nagtatanong ako, Lord, bakit? Alam mo, sa totoo lang, hindi naman masama magtanong Hindi masama magtanong. Personal, yung death, personal yan Sabi ko, Lord, nagsaserve naman ako. Nagsaserve kami ni Pastor James. Nag-a-answer si Pastor James. Nag-host kami sa sa radio program. Ang pamagat pa, may pag-asa. Tapos namatayan ka ng anak, may pag-asa. Alam mo, totoo lang, nung oras na yon, umiyak ako kay Lord
Pero alam mo, nakapag-comfort sa akin, kaya ako nakapag-move on because of God. Sabi niya sa akin I have known the Father's care for me. He's been good. He's been good. Yun, sabi ko, Lord, mabuti ka. Hindi ka nangunguha. Every time na nalulungkot ako, kinakanta ko yon. Di ba? Hindi ako nanatili doon. Sabi dito na, yun yung ang sinasabi ni Jesus dito sa babaeng byuda, huwag mong isiping na wala ang halaga ang buhay mo. Don't be stuck with your past. God has more for you. Alam mo, sa totoo lang, may malaki ang plano sa iyo, yung Panginoon eh. Huwag kang mag-stuck dun sa past mo. So to, naisip ko nga na bang pinag-memories ko, kung nag-stuck ako dun sa, namatay yung anak ko, kawawa naman kami, ganun. Pero alam mo, na pinaano sa akin ng Panginoon, may 2 ka pang anak. May Jason at Yayi ka pa. Di ba? Kung nakatingin ka dun sa past mo, paano na itong mga buhay na nandito? Di ba? Wala na. Oo, kawawa na. Bahala na kayo, Jason, Yayi. Wala na akong pakialam sa kanyo. Basta't ako, malungkot ako, nagdadilamhati ako, walang Pero, pinakita ng Panginoon, may 2 ka pang anak, may pag-asa ka pa, may hope ka pa. Amen? Di ba? Alam mo, sa totoo lang, yun yung umano sa akin eh. Sabi ko, oo nga no, may 2 pa ako, may asawa pa ako. Di ba? Oo, hindi kita nakalimutan, baka sabihin mo nakalimutan kita. Kung titignan natin, hinawakan ni Jesus ang kabaong hindi katawan ng namatay. Hindi naman yung katawan yung hinawakan ni Jesus eh. Mismo yung kabaong. Hindi niya parang, kung titignan mo, di ba yun sa 12 years na dinudugong babae, hindi naman niya hinawakan, na-touch talaga eh, yung katawan ni Jesus eh. Ang na-touch lang talaga niya, yung laylayan ng damit ni Jesus. Ito, ang hinawakan lang niya, yung kabao. Yan yung casket. Eto, kung wala naman tayong kabaong dito, baka magulat kayo kung magkaroon tayo ng kabao, di ba? So, yung box na nagkukulang sa tao, ang hinawakan ni Jesus. Itong box na to, kung anong kulang ng tao, yun yung hinawakan ni Jesus. So, dito, when Jesus touched that box, then boy came out alive. Nung hinawakan niya, nabuhay yung bata. Di ba? Yung hindi niya binuksan yung casket para, halika, come out. Hindi, nakasarado. Di ba? Nakasarado yan eh. Di ba? Sabi natin ganun. So, a box in small compartment with a lid on it, a cup in a box. Show mo yung photo. Ito yung lid eh. Yung takip na to, di ba? So, ayan. Yan ang yung kabao na ano natin. So, merong nagbi-business sa ating ganyan. So, ito eh. When Jesus touched that box, that boy came out alive. So ito yung number 1 natin. No, Jesus wants you to out of the box. Di ba? In gusto ng Panginoon, umalis ka dito sa box na to eh. Pupunta ako dito. Ayan, kasya naman ako. Ayan. Pero hindi na ako, itong box na to, naman hindi ako kasya, yung box na to, kung titignan mo, andito lahat yung sama ng loob mo. Di ba? Itong box na to, nangyayari sa'yo, nandito na yung anger mo. Example, masama loob mo, may nasabi. Di ba mangyari nun offense? Na-offense ka na. Pagkatapos yun, ano yun? Hatred. Pagkatapos yun, bitterness. Tapos yun, maghihiganti ka na, unforgiveness. Pagkatapos yun, maghihiganti ka na. Nandito sa box yun. Lahat dito. Nakatakip yung box na to, hindi kasi ako kasya. Hindi ako pwedeng di ba? So, nandito lahat yan. Nauna mo na, pero wala sa New Life Southwest yan. So, ano mangyayari dito? Naipon dito lahat. Ikaw mismo to. Ikaw to. Meron nagsabi lang sa'yo, na-offend ka na. Tapos na-offend ka, nagkaroon ka ng bitterness. Pagkatapos ka ng bitterness, hatred. Pagkatapos ng hatred, unforgiveness. Pagkatapos, gusto mo nang maghiganti. Hindi ka makakalabas hanggang yan. So, hanggang nandyan yan, hindi ka makakalabas. Minsan, pride. Di ba? Yan yung mga nandito.
aalis na ako, di ba? Kasi dapat nakatakip yan. Di ba? Nakatakip yung mga, ano yan. So ngayon, from a song of sadness into a song of gladness. Di ba? Gusto ng Panginoon, kung dati kinakanta mo na malulungkot, di ba? Ayun, Silent Night, ang nakanta mo dati. Ngayon, ang kinakanta mo, Joy to the World. Di ba? Yung silent night mo, kawawa naman ako. Wala, hanggang dito na lang ako. Wala na. Kawawa talaga ako. Mahina ako. Nagse-self-pity kang mag-isa mo. So, malungkot ka. Di ba? Pero ngayon, nung nawala ka na dito sa box na to, ang kinakanta, Joy to the World. Ang kinakanta, may galak. Di ba? Di ba na ano mo, do you see what I see? Yun ang kinakanta mo na ngayon. Shout out, ano ba yun? Shout to the Lord, yun ang kinakanta mo. Rejoice, this is the day that the Lord has made. Kasi masaya ka na. Di ba? Yan yung mga kinakanta mo. Hindi na yung malulungkot. Hindi yung mga kung lonely ka, Mr. Lonely, Hindi. Hindi. Ang ginagawa mo, masaya ka na. From stories of defeat to the stories of victories. Ang kinakanta mo na para maalis ka dito sa box na to, di ba, ang gagawin mo, yung mga past mistake mo, iniisip mo. Pero alam mo, ang isipin mo, yung mga victories mo sa buhay mo. Kung paano ka naging nagtagumpay. Parang si Goliath. Nagbi-victory siya. Hindi yung puro kahinaan mo, puro past mistake mo. Ganito kasi ako ganito ako mahina ako wala akong kwentang tao wala akong kakwenta-kwentang tao. Hindi na ako mapopromote, hanggang dito na lang ako. Pero sa amin, ang i-declare mo yung mga past victory, yung mga victories mo sa buhay mo. Ano ba yung mga victories na napapagtagumpayan mo? Breakthroughs, restoration, deliverance, freedom. Yun yung mga kailangan mo i-declare para makaalis ka dito sa box na to. Alam mo, pag nandito ka sa box, titingnan mo ha, yung kanina, hindi ako makagalaw Tingnan mo, ang sikip. Di ba? Kasi komportable ka. Minsan ang devil gusto komportable ka rito Sasabihin niya, sige, diyan ka na lang. Di ba maganda dyan? Di ba dyan ka na lang? Kasi kasya pala ako. Di ba? Yung hindi ako makagalaw. Di ba? Masikip, madilim. Gustong-gusto ng kaaway yan, na madilim ka. Ayaw ka niyang makawala. Mga past mistake mo. Ano ba yung mga past mistake mo? Huwag mong tignan yung mga past mistake mo. Tignan mo yung mga past victories mo. Kung saan ka na nanalo. Kung nakatingin ka sa mga past mistake mo, hindi ka makaka-move on. Mahirap pala dito. Masikip. Ano pa ba? From death to life. From sickness into health. Di ba? Minsan nandito ka na lang. Dito yung sickness mo. Di ba? Titignan mo na lang. Yung sickness mo sa buhay mo. May diabetes ako. Hindi na ako gagaling. May hypertension ako. May mental health ako. Lahat nandito na. So, hindi ka makakaalis dito. Kasi nasa dilim ka. Gustong-gusto ng kaaway yan. Oo nga. Diyan ka na lang. Masaya ka dyan, di ba? Oo nga. Mga negative thoughts. Di ba? Diyan ka. Ikaw naman yung kaaway, tuwan-tuwa sa'yo. Pero kailangan mo umalis sa box na yan. Get out. Parang katulad na sinabi nung came out alive, yung bata. Umalis ka dito. Ano pa sabi niya? From poverty into prosperity. Hindi, sabihin mo, hanggang dito na lang ako Ito na lang, hayaan, mahirap ako Pinanganak ko mahirap. Magiging mahirap kami. Wala akong pinag-aralan, hindi ako nakatapos Hanggang dito na lang ako. Di ba? Yun yung poverty mindset. Di ba? Pero alam mo, you are redeemed from the curse of poverty, from the sickness and disease. Di ba? Niredeem ka na ni Lord doon. Kaya kailangan mo umalis dito sa box na to para makalaya ka. Kung nandyan ka lagi sa box na to, dyan na lang. Target ka lagi.
Na-stuck ka na. Ano mo, ayaw gumalaw. Hindi ayaw gumalaw kahit hindi siya gagalaw. Gusto ng kaaway yan. Na diyan ka na lang. Di ba? Pero may solusyon naman eh. Ang solusyon si Jesus. Gusto niya lang umalis ka dyan. Na gusto mong manatili dito. Merong iba gustong manatili dito sa box na to. Gusto niya dito, masaya siya. Namimiss niya yung mga blessing ng Panginoon. Kung naka-stuck ka dito sa box na to, hindi ka makakalaya. Nandito ka na. Komportable ka na. Yan ang gusto ng kaaway, komportable ka na. The enemy wants to box all of us in. Dito mo, lahat ng sinabi ko, gusto niya nandito lahat. May magandang plano ang Diyos sa'yo, hindi niya mabibigay. Ito, may mga small boxes ako. Ayan. Merong yan may dito yan. Simon, pakilagay nga sa gitna. Yung stool. Ayan. So, itong mga small boxes na ito, may pa-present siya. Ito yung boxes. Titignan mo itong boxes na to. Gusto ng kaaway, ikulong tayo sa malilit na kahon at takpan ito upang hindi tayo makalabas. Katulad dito, pag tinakpan ko itong malaking box na to, yung mga sinasabi ko, na mga ikaw mismo, may self-pity ka, nawawala lahat, handyan yan, hindi ka makakalabas. Nakakulong ka na lang dyan. Katulad ng mga boxes na to, here, yung mga na to, devil wants this box for our children. Di ba? Minsan dito sa box na to, nakakulong yung mga anak natin. Inside the box, bisyo, drug addiction, alcoholism, depression, anxiety, di ba? Mental overthinking. Di ba? Ano yung mga peer pressure. Minsan, kinukumpara natin. Di ba? Minsan, ang nangyayari, ito yung nagiging, sasabihin nyo, rebellious sa mga bata. Rebellious yan eh. Di ba? Kaya ngayon, ito yung children. Yung mga nandito, gusto ng kaaway yan, yung mga anak mo, manatili dyan. Dito sa box na to. Gusto niya matakpan. Ayaw, pero ikaw namang magulang, iiyak-iyak ka. O iyak ka ng iyak, magpapa-counsel ka. Di ba, sa mga bata, suicidal, 15 years old, 14 years old, nagsusuicide. Because yung mga naririnig nila, hindi sila makaalis doon dahil nandito nakatatak sa puso nila lahat ng sinasabi, kahit magulang. Alam niyo po, kaya nagsuicidal ang mga bata ngayon because of hindi magandang salita. Di ba? May nagkwento nga sa akin yung bata, sinisisi yung anak dahil namatay yung tatay. Kaya nagsusuicidal. Tayo namang magulang, iiyak tayo. Pero kung gusto nating makalaya, mawala yung box natin dito, tutulungan natin sila. Alam mo si Pastor James, sa totoo lang, yung sa dalawa kong anak, lagi niyang kinakausap. Matyaga siyang kinakausap. Minsan ayaw na nga siyang kakausapin, pero kinakausap siya. Di ba? Ito naman second box na to, relationship, family, marriage. Di ba? Marami dito. Tulungan mo nga ako. Ayan, marriage. The enemy wants to box in to a broken marriage. Gusto na nila disunity, misunderstanding, unfaithful. Di ba? Minsan sasabihin ng iba, di ko na siya love eh. Di ba? Kung merong mga ganun nangyayari sa atin. Pero ang gusto ng Panginoon, yung marriage na yon ay may restoration. So, kasi alam mo sa totoo lang, ang gustong masira ng kaaway, family, children, marriage. Kaya broken-hearted. Yan ang gusto ng kaaway. Mawasak. Yan yung trabaho niya. Pangatlo. Ano yung pangatlo? Ano ba yung kinukuha? Ano ba yung ninanakaw ng kaaway? Future natin. Future mo. Minsan sa trabaho mo.
Di ba? Yun yung future mo, parang, ay, wala na. Hindi na ako, ganito na lang ang buhay ko. Kukunin ng kaaway yun sa inyo. Pero gusto ko sabihin sa inyo, hindi pwedeng nanakawin ang future mo. Jeremiah 29:11, may gusto ng Panginoon maging maganda ang plano niya sa'yo. Di ba? Yan ang gusto ng Panginoon sa'yo. Gusto ng Panginoon sa'yo yung future mo. God is able to do exceedingly abundantly above all that we ask. Gusto ng Panginoon, mapaprosper ka. Hindi ka nagkukulang. Gusto ng Panginoon yung future mo, mapopromote ka. Hindi ka nag-stay. Gusto ng Panginoon, umaasenso ka. Gusto ng Panginoon, nag-i-increase ka in every aspect of your life. Hindi ka nag-maintain. Gusto mo, nagle-level up ka. Gusto ng Panginoon, hindi ka na-stress. Gusto ng Panginoon, gusto niya hindi ka nape-pressure, hindi gusto ng Panginoon yon. Ang gusto ng Panginoon, may peace ka, may joy ka. Yun ang gusto ng Panginoon. Nakakatulog ka ng maayos. Yun yung future ng Panginoon sa'yo. Maganda ang future ng Panginoon. Yung iba sinasabi, hindi maganda ang future mo. Hindi sila pwedeng magsabi. Yung promise ng Panginoon, maganda ang future mo. Yun yung future mo. Kung negative thoughts na sinasabi ng kaaway sa'yo, mahina ka, wala kang kwenta, hindi ka nakapag-aral, hindi ka nakapagtapos, hindi ka yayaman. Alam mo, hindi naman tao magsasabi niyan eh. Ang Diyos ang magsasabi sa future mo. Pero kailangan mong umalis sa box na to. Sige, sabi dito, if you stay on the box, nag-stay ka dito, yan, babalik ako uli. Inside the box, alam mo, sa totoo lang, hindi ka naka-stuck ka dyan. Hindi ka makakapag-move on. Di ba? Wala na, hanggang dyan ka na lang. Nasa dilim ka. Pero alam mo, pag umalis ka dyan sa box na yon, di ba? Ano sabi natin? Drop it. Di ba? I-drop it mo yung mga nandito sa box na to na meron ka. Di ba? At sabi, turn it around. Turn it around. Yung mga pangako ng Panginoon. Huwag kang manatili dito sa box na to. At anong sabi niya? Move on. Kasi pag mananatili ka sa box na to, hindi ka makakapag-move on. May stuck ka lang. So, when Jesus touches your box, you can say to the enemy, I'm taking it all back. Woo! Di ba? Kukunin mo lahat kung ano man yung ninakaw sa'yo ng kaaway. Sinong gusto ng doble? Triple. Di ba gusto mo, kung ano man yung kinuha ng kaaway sa'yo, gusto mo, kukunin mo uling doble. Siksik, liglig at apaw. Ganon ang babalik sa'yo. Nang hinawakan ni Jesus ang kabahong, bumangon ng bata at nagsimulang magsalita. Wala naman sinabi si Jesus, yung sabi. Pero ayon sa Jewish culture, kapag namatay ang kahuli-hulihang lalaki sa pamilya, ang magmamana ng lahat ng gamit niya ay mga lalaki sa community nila. Kaibigan, kapitbahay. Lahat ng gamit niya, damit, pantalon, sapatos, sombrero, jacket, alahas. At ito'y isusuot sa araw ng burol, ng namatay. Imagine, no, di ba, kung nabuhayin niya siya at si Jesus ay bumangon at naupo sa kabahong, tinignan lahat ng tao at makikita niya ang suot ng mga lalaki, ang lahat ng gamit niya, yung polo niya, yung t-shirt niya, yung sombrero niya, relo niya. Bumangon siya, naupo. Ay, damit ko yan, Sherwin ah. Damit ko yan, Lucas ah. Di ba? Yan, relo ko yan. Bakit nasa inyo? Di ba? Ganun. Magugulat ka. Sasabihin mo, hubarin mo yan. Sa akin yan. So, when Jesus touched your coffin, yung kabao, you have the authority to command the devil. Di ba? May command ka. Sabihin mo, give me back my joy. Di ba? Give me back my peace. Give me back my health. Give me back my dream. Give me back my finances. Kunin mo, may authority ka. Huwag mong hayaang manatili yan sa kaaway. Di ba? Sabi mong ganun, akin yan.
Di ba pag magnanakaw, kukunin mo yung para sa'yo, hindi mo, sige, para sa'yo na yan. Gusto mo, para sa'yo yan. Amen? So, hindi ka na nakakulong sa box, malaya ka na. Wala nang limitasyon at takip na hadlang sa tagumpay mo. Ibig sabihin, nung umalis ka na dito sa box, malaya ka na. Sabi nga sa John 10:10, the devil come to steal, kill, and destroy. Si Jesus nagbibigay ng buhay na masagana. Sinong gusto na ganon? Di ba lahat tayo? Amen.